pa pala ko. Bigyan natin ng leksyon itong mga nagki-claim na magagaling daw sila, dapat daw tanggalin, dapat daw usisain, pakialaman, at imbestigahan yung sinasabing secret decision ni Joel Villanueva. Naniwala ba kayo dyan? Ako po, kahit sinong abogado tanongin nyo, ay hindi naniniwala. Wala pong sinasabing secret decision. Imposible po mangyari yan. Unang-una, ang kalakaran ng sistema ng katarungan sa Pilipinas, ang lahat ng partido sa kaso ay binibigyan ng kopya ng desisyon. At hindi pwedeng hindi bibigyan. At kung mangyari man yan, unang-una, magrereklamo ang kabilang partido. So, lumalabas po na 2019 ay nagdesisyon na si Ombudsman Samuel Martires, at binasura nga niya yung kaso laban kay Joel Villanueva. Kumbaga, ibig sabihin po ay binaliktad niya yung desisyon ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales. So, ngayon kung binasura, ang tanong na lang ko ngayon ay tinago daw. Wow! Kahit sinong abogado tanongin niyo, walang maniniwala diyan. Kung ginagawa niya ni Boying na abogado siya, ibig sabihin po, may agenda sila. Ang agenda nila, offline takip flood control. Kasi nasisira na sila. Nag-ugong-ugong pa yung tinatawag na kudita kasi nga dahil flood control. So gusto nila lituhin ang mamamayan sa flood control. Kasi unang-una, ang investigasyon sa flood control, kinokontrol. Bakit ko nasabi kinokontrol? Akalain ba naman meron kang Blue Ribbon Committee tapos aalis, titigil, papalitan si Marcoleta na pinaka-the best na pag-imbestiga kay Marcoleta. Papalitan ang abogado, palitan ang investigador ng pulis. Kailanman po hindi mananalo ang pulis sa abogado. Yan ang ginagarantiya ko sa inyo. Tapos, sa pagdating sa investigasyon, mas magaling ang abogado mag-investigate. Kaya nga dapat na mag-investigate yan, sa Blue Ribbon, dapat yung NBI may karanasan sa pag-imbestiga bilang pulis, kasi NBI siya, at abogado pa siya. Pero kung pulis ka lang, unang-una, hindi mo alam ang lahat ng legal implication. So dito, laging sinasabi nila na makikialam pa daw yung Malacanang. Naku, malaking problema. You are violating the separation of powers, Mr. BBM. You are treading into the territory of the Ombudsman, which has been established by the Constitution as an independent commission or independent body. So, may independence siya, may separate powers din siya. Ganun ang pinaka-problema mo dyan. Ba't masyado kang pakialamero? Hayaan mo si Boying Rimulya dyan kung ano gusto niya gagawin. Huwag ka makialam dyan na BBM. O pakinggan natin yung, yung balita na to. Mata ng Agila. Ilang balita na si BBM daw ay makikialam. Parang rallyista si BBM. Makibaka. Huwag matakot. Pero ang mantra ngayon, hindi na yung makibaka, huwag matakot. Ang ginagawa nan, ang mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Yan ang Ang Malacanang na imbestigahan ng umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na baliktarin ang unang atas ng kanyang predecessor na napatalsikin Senador Joel Villanueva sa kanyang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung totoo man ang non-disclosure ay makasisira ito sa tiwala ng taong bayan sa justice system ng bansa. Maniwala. Alam mo, kung hindi lang to maganda si Claire Castro, mumurahin ko to. Pero mali kasi sinasabi mo, Madam Claire. Hindi pwede makialam ang Office of the President sa trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, may separation of powers.
Hayaan mo sila diyan magkagulo-gulo sa ombudsman. Wala na makialam yung mga palasyo. Kung gusto niya maging diktador ni Marcos, wala tayong magagawa diyan kundi kokontrahin siya lalo ng mga tao. 'Di ba, umuugong-ugong na nga yung kudita. Bakit umuugong ang kudita? Ibig sabihin marami po kasi mga military ang naasar. Bakit maasar? Ito po, ewan ko kay Really Assistio, kay Zia Katubag. Ako po, lahat na may utang sa akin hindi makabayad. Halos. Bakit po? Wala, hindi umiikot ang pera. Nasa bulsa lahat ng magnanakaw ang pera, kaya hindi umiikot. At kapag hindi umiikot ang pera, matutumba ang ekonomiya. The only thing that makes our economy grow is if you will revolve. Paikutin mo lahat ng pera sa negosyo. Paano magpaikot? Yung mga negosyante ay bumibili, may mga bumibili diyan, sila naman ang benta naman nila ay ginagamit, bibili rin sila ng supply, umiikot-ikot. Sa pag-ikot-ikot diyan, tutubo ang lahat sabay-sabay. Hindi na ang nangyari pag nakakontrata kayo sa flood control, naibulsa yung 1 billion, hindi ikot 1 billion kasi bawal sa AMLAC ang magdeposito ng 1 billion na walang pinanggalingan. So, kung bawal, anong ginagawa nyo? Bumibili kayo ng condominium. Matagal na mga condominium, binibili na doon nyo nilalagay ang pera. Kwarto-kwarto na, hindi na uso ngayon ang vault. So, itanong nyo sa kahit sinong ekonomista. Imagine natin magkaroon lamang tayo ng ganitong sitwasyon. Sa Pilipinas po, kung tayo mga Pilipino lamang magpalit-palitan ng bilihan, kung may produktong Pilipino at itaguyod natin ang produktong Pilipino, tayo lang magbili-bilihan, mabubuhay tayo. Hindi na natin kailangan ang China, hindi natin kailangan ang USA o kung anumang bansa, tayo-tayo lang. Ikot-ikot lang ang pera sa atin. Ngayon, jackpot lang po tayo. Kasi kahit na kinonsentrate, inubos nilang pera sa inyong bulsa, sa kukunting tao na lang. Kaya tanungin mo si Attorney Abad na nakatira sa BA Homes. Dati punong-puno ng mga panahon ni Duterte ni Aquino, ni Gloria, punong-puno ng mga tindahan diyan. Masigla. Maraming bumibili, mga restaurant may kumakain. Ngayon po, 40%. Maraming nagsasara. Kasi wala silang kikita, walang bumibili. Bagsak ang negosyo. Paano hindi maging bagsak? Inipon yung pera sa inyong bulsa ng sarili. Naku. Matanong ko kayo kung anong dahilan. Bakit maraming mga professional? Pag sinabi kong professional, nakatapos po ng kolehiyo. Marami pong mga empleyado kasama ng manager ng bangko. Marami mga pulis na umalis pagka-pulis, mga teacher na umalis pagka-teacher. At anong ginagawa nila? Bumili ng kotse o di kaya motor para mag-angkas o para mag-grab o in-drive. Ganon po ang nangyayari sa atin. Saan ka makakita? Driver ng Grab, manager sa bangko. Ang ginawa niya ng manager sa bangko, ang sweldo niya, mas kukunti ang kita ng sweldo kaysa pag-grab driver niya. O di kahit angkas na lang, kahit joyride, kahit move it, kahit lalamove. Mas malaki pakikitain ng rider kaysa magiging teacher ka. Asa ka makakita niyan? Dapat alalahanin ninyo na sa Indonesia ang nagsimula ng strike o rally na matindi na nagsunog sa kongreso nila ay mga Grab drivers. Ang kanilang reklamo,
Sa dinami-dami ng tao sa Indonesia na walan ng trabaho, ay kukunti na lang ang kanilang mga sumasakay sa kanila. Gusto niyo ba ganun din ang mangyari sa kakurakutan din diyan sa Nepal? Dahil sa kurakot, tira ng tira, umiikot-ikot ang kwento sa loob ng social media. At para makontra nila yung mga kumukontra, sinara nila ang mga websites at wala nang makapagpadala ng Twitter message, wala nang makapag-Facebook, wala nang makapag-YouTube. Ang tinira lang nila, Viber at saka yung isa pa. So kung gano'n nangyari, anong nangyari? Nagwala po ang mga Gen Z, mga bata. At hinulog nila sa ilog ang mga opisyal ng bayan na mahuhuli nila. Gusto niyo ba aabot pa tayo sa gano'n? Ladies and gentlemen, pag wala na makain ng tao, wala nang kinikilalang takot yan. Yan po ang katotohanan. Bakit bugbog, hindi mo ba alam yan? Tapos, titirahin nyo ito yung usapin na hindi naman dapat pinapansin yan. Yung secret decision. Pwede naman ayusin lang ng Office of the Ombudsman. Hayaan mo si Muy Remulla dyan magkakilap. Bakit ka pa sasali? Para tabunan mo ang kapalpakan mo? Bakit? Sino ba yung ugat nito? O, yung kaibigan ko si Janice, dapat niya malaman ang ugat ng lahat na ito ay si Presidente Bongbong. Bakit? Saan ba kumukuha ng pundo ang lahat ng flood control projects? Di ba sa budget natin? Ngayon ang batas naman natin ay hindi ka pwede gumastos kung walang batas na nagsasabi na gagastusan mo flood control project. Ang ibig sabihin, nakalagay po sa batas ang mga flood control projects. At sa kamay ng presidente ang huling baraha kung ilalabas niya ang pundo sa mga proyekto o hindi. Inilabas mo eh. Nung nilabas mo, mabuti na lang. May divine intervention. Yung pangingialam ng Panginoon, sabi pa ng mga kapatid ko Muslim, yung pangingialam ng Allah ay para sa tao. So ano nangyari? Nagpadala ng 3 sunod-sunod na bagyo, na bagyong Krising, bagyong Dante, at bagyong Imong. Tuklap ang lahat ng flood control. Nabisto ng tao. Sana punta yun? Nabisto pati mga ghost. Pati yung mga substandard, nabisto. Ang ibig sabihin po, 1 trilyon po ang kabuang halaga mula sa 2022 hanggat sa 2025. 1.2 trillion ang inubos na pera para sa flood control na kinontrol lang ng mga politiko. Tapos, style mo bulok para matabunan sa mata ng tao ito mga flood control ng problema. Gagawa ka ng sariling ibang away. Ang away na ang atensyon ng tao ay makukuha rin. Akalain mo saan ka makakita. Gumawa pa kayo ng kwento na mayroong secret decision. Kabulastugan. Itanong nyo sa kahit sinong abogado na nagpa-practice, hindi yung abogado de la mesa. Hindi yung abogado na dyan lang sa nagnunotaryo lang dyan sa City Hall. Lahat ng abogado po na may mga kaso at hindi po pwedeng mangyari na mayroong secret decision. Kasi bakit? Halimbawa, ako may kalaban ako, si Joel Villanueva kalaban ko. Akong kumaso sa kanya. Tapos nung kumaso ako sa kanya, sabihin na natin itong kasong ito na nagdesisyon si Conchita Carpio Morales na tanggal siya sa pwesto. Siyempre, tuwang-tuwa ako, panalo ako. Tapos, pag ako naman, nanalo ako, kapag hindi ko matanggap ang motion for reconsideration ni Joel Villanueva, ang gagawin ko, mag-file ako ng motion for execution na ipatupad ang desisyon. Kagaya dyan sa Bernabe Compound. Nanalo sila, nag-file sila motion for execution.
Huwag mo sabihin na may sikretong desisyon. Hindi pwede mangyari yan kasi may kalaban si Joel Villanueva. Iiyak ang kalaban niya kung itatago mo yung desisyon. Kabubuhan nga malaki. Siyempre, pag ako'y nanalo, magpapail ako motion for execution. Bakit andyan pa yan? Bakit senador pa yan? Dapat tinanggal na yan. Ganun ang gagawin ng kalaban ni Joel. To the fact na hanggang ngayon, 2025 na, wala man lang umiyak, walang nag-file ng motion to execute the decision, ibig sabihin po, regular and proper ang tumatakbo. Pwedeng sabihin na nag-file ng, hindi pwede niya sabihin na hindi nag-file ng motion for reconsideration si Joel. Bakit? Kung hindi siya nag-file, lalabas ngayon ang desisyon kay Carpio Morales pa lang, magpalabas siya ng utos, final na ang desisyon, kaya tanggal ka na. Kung hindi nagpalabas si Conchita Carpio Morales, ibig sabihin, nakapagsampa po ng motion for reconsideration si Joel Villanueva. Mahirap ba intindihin yon? Yung mga bobo na kagaya ni Remulla, kagaya ni BBM, yun, hindi nila maintindihan yan. Matindi. So ngayon, tanungin mo, kahit sinong abogado, meron bang abogado at akusado na papayag na hindi mag-file ng motion for reconsideration kung talo siya? Sige nga, sinong magtatahimik lang? Ang gusto ni Joel bilang senador, hindi siya matatanggal pagka senador. Siyempre, ano ang alam niya? Sigurado ako na magsasampa siya ng motion for reconsideration. Diba? Ganun lang kasimple. Kasi ayaw na matagal kasi kung hindi siya magsasampa ng motion for reconsideration, tanggal siya. At si Carpio Morales pa noon, ang ombudswoman. Diba? Ganun na ako kasimple yan. Ito si Ron Robert Go, ano yung pinagsasabi mo? Ibang usapin dito ha. Ikaw, style mo talaga bulok. Baka BBM ka lang o makapinklawan ka lang. Ron Robert Go, sabi mo, paano naman ang ghost classrooms? Si Joel Villanueva pinag-usapan natin. Iho. Kung alam kayo, mag-comment, dapat mga matalinong comment naman. Lumalabas, pagtawanan kanya ni Pastor Rudy Rabi. So anyway, ganun po yan kasimple. Kaya walang maniniwala po na abogado na walang motion for reconsideration sinampa. Ngayon, kung may motion for reconsideration na sinampa, anong kasunod? Siyempre, gusto ni Joel Villanueva na mananalo siya para hindi siya matatanggal. Ganun po yun. At kung matalo man siya, ayaw din ni Joel Villanueva na matanggal kasi talo siya. Anong gagawin niya? Di mag-apila siya sa Court of Appeals. Diba? Ganun lang kasimple yan. So, at least, alam ng kahit sinong abogado na imposibleng mangyari na walang motion for reconsideration na sinampa si Joel Villanueva kasi hindi siya natanggal. Kung hindi siya natanggal, dalawang bagay lang yan. Baka wala pang decision ang ombudsman sa motion for reconsideration o by decision na pero panalo siya. Ang nangyari, pinakita pa ni Joel Villanueva sa mga reporter noong kahapon ang kanyang post sa Twitter. Yehe! Panalo ako! Naka-screenshot pa. At hindi mo masasabi na ang screenshot ay madadaya mo. Kung anong appearance ng petsanan ay yan na yun. Hanapin ko nga dito yung Twitter na. Sa Twitter na ko na eh. Hanapin ko sa Twitter dito yung post ni Joel Villanueva.
Kaya kagaguhan ito na matindi magsabi ka may secret decision. Hindi po mangyari secret decision. Style na lang ni Remulla yan para mawala sa isip ng tao ang flood control. Ito maraming mga bubo eh. Nagpapakabubo yung mga Ang feeling nila kasi si Joel Villanueva ay pro Duterte. So lahat ng anti-Duterte ay pati isasama mo niya dyan mga BBM at saka mga Pinklawan ay nag-combine sila para tirahin. So wala akong ibang nakita dito kasi unang-una walang maniwala kahit sinong abogado na magkakaroon ng secret decision. Pangalawa, nailabas na noong February 12, 2024, nag-privilege speech pa si Joel Villanueva. Dahil binalikan niya si Saldico. Ano ang topic ng kanyang privilege speech? Ang topic po ng kanyang privilege speech ay kinontra niya ang akusasyon sa kanya ni Saldico na na-dismiss siya sa ombudsman. So ipinakita niya sa privilege speech niya noong February 12, 2024 ang desisyon. So, naintindihan na dapat ninyo yan. Bakit? Big deal ba yan? Pinaglalaroan niya ninyo ang damdamin ng mga taong Pilipino. O ito, ipalabas ko yung mismo yung privilege speech ni Joel Villanueva. O, titingnan nyo kung anong petsa. Pero bago yan, pakinggan muna natin si BBM. Anong pinagsasabi niya rito? Detalye, hatid ni Eden Suarez Santos. Ikinabahala ng Malacanang ang umano'y secret decision sa 2016 dismissal order kay Senator Joel Villanueva ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Nitong Huwebes, October 23, 2025 ay sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla na susulat siya kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order kay Villanueva dahil sa kanyang umano'y maanomaliyang paggamit ng 10 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF allocation bilang dating kinatawan ng Sibak Party List. Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. Pero bago pa man maipadala ang sulat kay Soto, mabilis na nagbago ang isip ni Remulla. Tila nawaw mali umano ito. Talaga naman. Pero sasabi ng Ombudsman Martires, it was never kept secret naman daw po. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Kasi naman kasalanan kung hindi mo alam. Diba? Kasama nila rito yan eh. Hindi nila alam yung tungkol sa kaso. Itinanggi kasi ni dating Ombudsman Samuel Martires sa isang interview sa kanya na isinikreto ang pagbaligtad sa dismissal order kay Villanueva. Idiniin ni Martires na hindi bahagi ng kanyang tungkulin ang pagsasapubliko ng lahat ng kanyang mga desisyon. Anya, marahil ang kanyang kahalili ay ginagawa ito ngayon, ngunit hindi niya nais na purihin sa kapinsalaan ng mga tao na ang kasalanan ay hindi pa natutukoy ng korte. Itinanggi na rin ni Villanueva na may nakabinbin siyang mga kasong kriminal at administratibo sa ombudsman, patunay ang mga ibinahaging dokumento sa media. Gayunman, idiniin pa rin ni Castro na dapat itong imbestigahang mabuti ng ombudsman. Anya, nananalig at nagtitiwala sila
sa kakayahan ni Remulla. Huwag na kayo At makialam. tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Pero huwag kayo magsalita na gano'n na nakikialam kayo. Kakahiya. Ay, nako. Anong klaseng administrasyon meron tayo? Dapat you act with restraint. You act with conscience. You act with full openness. Sabi nga sa Article 19 Civil Code of the Philippines na siyang kinukonsidera na the golden rule sa Civil Code. Sinasabi, Article 19, every person must, in the exercise of his duties and in the exercise of his rights and the performance of his duties, act with justice. First one yan, act with justice. Number 2, give everyone his due. Number 3, observe honesty and good faith. Batas po yan sa bawat tao. Mapa-opisyal ka man ng bayan o hindi. Kaya ganun dapat ang basihan ng aksyon. Ngayon, titingnan natin ito ngayon, yung privilege speech na i-deliver ni Joel Villanueva noong February 12, 2024. Matagal na yun. Ano bang ibig sabihin hindi pinalam? Hindi lang kayo nanood ng privilege speech sa Senado. O ito. Ito. Palaki natin. Ginamit. Ayan. Ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po Ayan, ginagamit yung Ano kita yung font. authorization? At higit sa lahat, Basahin natin ang authorization na ito po. Na ito binasihan para deklara na guilty si Joel Villanueva. Nakalagay rito na ang PDAF daw ni Joel Villanueva o pork barrel na pundo ay binigyan niya ng sulat ang NABCOR o ang agency na mag-implement ng kanyang PDAF na ibibigay sa kumpanya ni Janet Napoles. Yan ang sulat. Yan ang pinagbasihan naman ni Conchita Carpio Morales. At dagdag yan ay mga certificate na mga tao na yung mga taong binanggit na nakatanggap kuno ng abono at mga seedlings ay hindi nila kilala at hindi nakatira doon. At imposible rin magkaroon ng proyekto ng gulayan doon sa lugar sa Davao de Oro kasi ang lugar po ay puro saging ang tanim. Kung puro saging, thousands of hectares saging ang tanim. Yan ang binagbasihan ni Ombudswoman Conchita Carpio Morales. Tapos, nag-file ng motion for reconsideration si Joel Villanueva at ang kanyang pinunto ay nagreklamo siya sa NBI at hindi daw niya pirma yung pirma na yon. Pangalawa, nakalagay dyan yung Joel Villanueva na ito na humihingi sa NABCOR na ibigay kay Napoles ang kanyang pera ay hindi totoo. Bakit? Nakalagay, Representative Joel Villanueva, buhay party list. Matanong kayo, sino bang buhay party list? Di ba si Mike Velarde? Si Joel Villanueva, sibak. Yan ang isang rason kung bakit binaliktad ni Samuel Martires ang desisyon. Ibig sabihin po, hindi maingat si Conchita Carpio Morales sa kanyang desisyon. Okay? Ganun lang ko siyempre. Patuloy natin, pagbigyan na pakinggan natin. Ito'y privilege speech po noong February 12, 2024. sana po makita natin yung dun sa taas. Representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na nung mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo,
pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang Nag-report na siya. reklamo na ito sa Noong February 12 pa na, nag-report na siya. 2024. Bakit sabihin nyo ngayon, October lang nalaman? atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Pakita niya yung kopya. Hindi rin Ilista po natin. Ito yun. pinaniwalaan ng taong bayan. Ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, Ombudsman is the Pope C-A. Catholic? -15-4196. Nag-research po ba Yan ang at case number ni nag-aral Joel. ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po Ayan, wag na natin dahil kapiling kaso kaibigan ni naman po natin siya. Elizalde Pero ko. Pinakita ko lang sa inyo na matagal nang pinaalam ni Joel ang desisyon. Tapos gagawa kayo ng issue para matabunan. Nahalata nyo ba? Lahat na lang ng klase na panabon sa kanyang flood control na anomalya, ginagawa ninyo. Ang style ninyo, lahat ng baha, ay kay Duterte kasi Trillanes pa, ay kay Duterte lahat ng galing yan. Ang lahat ng korupsyon doon, malawakang korupsyon ang galing kay Duterte. Ano mo sasabihin ko? Punyeta mo, Trillanes. Matanong nga kita, bakit ka nag-aklas noong 2004 sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo? Bakit? Di ba dahil malawak ang korupsyon? Kung sinasabi mo na ngayon lang nag-korupsyon, bakit nung nag-korupsyon ka sa Ocod Mutiny? Bakit ka nag-aklas doon? Kasinungalingan talaga. Ngayon, ni minsan hindi kita narinig na tumira kay Martin Romualdez. Kay Saldico na kababayan mo Bicolano. Kay BBM. Bakit? Sagutin mo! Ibig ba sabihin si Romualdez ang nagbigay ng pamasahe sa iyo nung pumunta ka sa Diheg? Nung nakaraan lang? Para umatin ka, dumalo ka ng conference? At anong pinipresentahan mo? Anong nire-representa mo nung pumunta ka ron? Hindi naman kasapi ang Pilipinas sa ICC. Magkano pamasahe papuntang Diheg? Ni-research ko, tinanong ko, kulang ang kalahating milyon na gagastusin mo papunta doon at mag-stay ka pa sa hotel at tatagal ka pa ron at bago bumalik dito. Saan ka kumuha ng kalahating milyon? Ang layo kasi dyan, sasakay ka sa aeroplano, dadaan ka ng Dubai, sakay ka naman uli, papunta ka naman doon sa Diheg o sa Amsterdam ka pupunta. Ang mahal pa ng hotel doon. Pagkatapos, ditong isang araw, nag-file ka naman ng mga recycled na kaso. Ang title ng kaso mo, Revised and Updated Complaint Against Bongo and Duterte. Ano bang laman doon? Bakit hindi mo pinapublish? Anong reklamo mo doon? Hindi namin alam. Tapos, sabay pa preskon. Lahat na lang ng media nandun, magkano binayad mo kasi alam ko ang media, pumupunta yan, sumasama sa'yo doon, kung may budget ka binibigay sa kanila. O, pasensya na taga-media. Media rin ako galing, pero ganun talaga ang media. Kaya mas magandang pa social media kaysa mainstream media eh. Kasi mainstream media, sumasama yun doon. Ako cover ka no. Tapos interview, bigyan ng pera ng Trillanes. Hindi ba nakakasawa nitong ating ginagawang ito? Dapat nga dapat tapusin ang investigasyon. Ang problema, gumawa nga kayo ng investigasyon BBM, tinatago mo naman, hindi naman nagla-livestream. Itong ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ang totoong ibig sabihin pala niyan ay Independent Confidential Investigation. Punyeta. Hindi nyo ba alam na ang mga Pilipino ngayon ay wala na, hindi umiikot ang pera? Antay nyo pa.
Huwag isang buwan pa na ganito na walang perang umiikot. Maraming magre-rebuild sa ginagawa ninyo. Gusto nyo ba mangyari kagaya sa Indonesia? Alam mo ang isang pinakamatinding nangyari sa Indonesia maliban sa pagsunog ng Kongreso? Pinasok nila ang mga bahay ng mga politiko mayaman at giniba ang pintuan at saka hinakot ang mga mamahaling muebles, mga refrigerator at lahat ng mga pagkain kinuha. Gusto niyo ganon tayo? Ito si Trillanes, kung hindi lang ito traidor sa sinumpaan sa bayan, naging matagal na ito naging presidente. Pasensya na yung mga kampo ni Trillanes, talagang galit ako sa mga siya pa nagtatraidor sa inang bayan. Yung hindi ka nang bumanat kay Romualdez, traidor ka na eh. O hanggang dyan na muna tayo. Kay Virgie Piquero, Relay Assistio, Zia Katubag. Thank you, Sir Toto. Causing for your blog is very important sa tamang batas. Selma Tariman, hello attorney. Stay safe po and healthy from South Korea. Celso Alilano, tama po talaga mga sinasabi nyo, very informative. So, Bernardo Magtibay, 6569. Sana po kayo, Dr. Toto, wala pong secret decision, sabi po ni Attorney Libayan. Talagang walang secret decision. Rodi Rabi, good morning, Pastor Rodi Rabi. Tapos Ron Robert goes, classroom, ibig mo pala sabihin yung sa panahon ni BBM, 22 lang na classroom nagawa. Kakahiya ka. So hindi lang flood ang control ang ghost, pati kwarto ng classroom, ghost. Mabuti na lang ang student, hindi ghost. Ang teacher, hindi ghost. Saan sila tuturo? Sabihin ng mga teacher sa kanyang mga pupils, mga student, class, huwag na lang kayo pumunta sa school. Buksan nyo na lang internet nyo, doon tayo magklase. Ang problema, walang data ang mga student. Paano yan? Paano matuto ang ating estudyante? Ni data, wala kayong may bibigay. O Charlie, baka pati data, ghost din, no? Ghost internet. Naku po, tsaga na naman. Mahilig ang ghost ngayon, Jess Pontillas, magpakita muna ng resibo. Dapat kung wala resibo, mali yung Martires. Hindi po. Hindi po. Ikaw naman, Jess Pontillas, hindi pinapalabas mong sarili mo na kulang sa kaalaman. Pinakita ng dyan na February 12 pa lang, 2024, nag-privilege speech si Joel Villanueva, pinakita ng kopya ng decision. Ano pang patago na to? Kung sa harap ko to ngayon kung hindi lang masabang sinuntok ko na to si Remulla eh. Gumagawa ng fake news. Ron Robert Good, may ghost classroom dito lang pala. Congressman siya noon. Senador na siya. Ron Robert Go, ano bang issue mo, sir? Ang issue nito ay yung kaibigan mo na si BBM tsaka si Remulla nagsasabi na sikreto daw yung decision na ginawa na pabor kay Joel Villanueva na binasura ng reklamo laban sa kanya. Sabi ko, wala pong abogado na papayag na maging sikreto at wala pong akusado na papayag maging sikreto. Kasi kung sinintensyan ka, sikreto sintensya mo, di sikreto di kulungan mo. Ganun ba yun? Tapos kung tinanggal ka, sikreto din natanggal. Adrian Sabili, buti dami abogado na vlogger mapaliwanag sa media kasi putok yung secret decision. Wala pong secret decision. Sana pinakiusap ko lang kay Madam Claire. Madam Claire, abogada ka naman. Pakisabi naman, hindi pwede mangyari yan, secret decision na yan. Unang-una, ang unang magreklamo yan, kung sekreto yan, yung kalaban ni Joel sa kasong yun. Sino ba kalaban niya? Hindi ko alam. Dapat nagreklamo na yung matagal na. At kung natanggal at walang decision, o di ka may decision na talo siya, dapat pinatupad na yung decision noon pa.
2019 pa lang. So, Robert Go, alam mo to, kausing yan, tao ni Rimulya, parang alalay ni Risa Hontiveros. Okay. Now I know. Ang alam ko, parang si Dilema ito ng ano eh. Kinakampihan ko si Dilema laban kay Duterte na ang mga ebidensya na laban sa kanya ay tanim. Pero dito, sa sitwasyong ito, hindi ko siya kakampihan. Kasi abogada ka, you are the first person among lawyers. Bakit? Top-notcher ka sa bar exam eh. Alam mo yan na hindi pwede magkaroon ng sikretong decision. Sa Virgie Piquero, o nga, may mga abogado ng vlogger, daming matutuhan natin. Ron Robert Go, walang search. So, Ron Robert Go, daming ghost ngayon, no? Tamang ghost. Buti na lang ang hindi naging ghost Joel Villanueva. Ron Robert Go, ghost flood control, ghost classrooms, marami na ghost. Oh. Alam ko yung ghost na narinig mo na, buta ba yung pelikula na ghost? Di ba? Oh, my love. Di ba yung kanta noon? My darling, I've hungered for your touch. Are you still mine? I need your love. Yan ang pelikulang Ghost. Si Douglas, di ba? Tapos si Demi Moore yung babae. So, Edgar Nacion, kay Kumaro, good eve. Dr. Toto Kausing, Helen Baguio. Oh, yan, kay Kumaro, panahon na ni Noynoy, bakit di nagrally si Trillanes? Matindi ang corruption. Naalala ko yung awayan ni Trillanes na kanin really. Nung panahon ni Noynoy, sinita ni Enrile si Trillanes, bakit ka pumunta ng China? Anong ginagawa mo doon? Oh, yun pala, nagbabackdoor channeling siya. Pagkatapos doon, nakakita ka na ngayon ng mga isla ng China sa West Philippine Sea. So, sino ngayon na may kasalanan sa West Philippine? Mga isla dyan? Si Trillanes? Naku. Grabe kayo nakapagpatayo ng isla dyan, mga inchik dyan. O ngayon, sino pang ibang may kasalanan? Si Hermohini Sibdani? Pati si Jeep Kunghon? Bakit? Ibinenta ninyo ang bundok ng Zambales at ginawa ito na isla sa West Philippine Sea na pag-ari na ngayon ng China. Kunwari lang namimili ng black sand. Pinapalabas lang black sand na binibili. Yan pala, dinadala doon, ginagawa sa isla. At bakit sand ang pinili? Kasi bilang ako, engineer ako, alam ko yung aksyon ng tubig at saka sand. Kung lupa ilalagay mo doon, aano rin lang ng dagat yung lupa. Pero kung sand, hindi niya kayang ano rin ng sand. Kaya bubuo ng bubuo, maghulma ng isla. Zian Miranda, kung may nadido lang sa dasal, marami kung may mamamatay lang sa dasal, ay ipagdasal na lang natin din. Kaya nga, pinadala ng Panginoon, yung lindol naman, pagkatapos ng Ona Visto, sa Bugo City. City Hall na nagkatumba-tumba. Maraming mga building na mga walang kwenta. Mas malaki ang damage doon sa Bugo City kumpara sa Davao City. Sa Davao naman, doon sa baryo Manay, sa munisipyo ng Manay, Davao Oriental Davao Occidental, Davao Oriental, kung saan ang kapital ay Mati, nakaharap sa Pacific Sea. Ay nasira din yan doon. Tapos sa Surigao. Tapos bumalik sa Zambales ang lindol. Magkasunod-sunod ang lindol eh. Gawa ng Panginoon yung lindol na yan. Tapos Charlie Dinulan, well-planned talaga. Masasama ang balak nila BBM at Martin bago pa election. At nakiusap kay Sara mag-umpisa sa PI o PI is People's Initiative. Impeachment kuno habang nagnanakaw island ng pundo. Tapos lumabas, sabi ni Toby Chanko, nakakampi nila
Ang flood control projects ay pinamili ng pirma para sa impeachment laban kay Sara. Matama ba yun? O, yan ang secret. Yan ang totoong secret. Good po, Senator Tirador. A rotten fruit will fall on its own. Same as Trillanes, he is so rotten inside such that he is anticipating his own downfall. Akalain mo, nagsampa ng bagong kaso, tawag niya, updated and revised complaint. Tinignan ko, ang isang karton, 5 rim. Tapos 5 karton. So 5 times 5, 25 rims ang ginamit mo sa iyong reklamo. Sino gumastos nun? Sino nagbayad nun? So Maher Senti, good evening po, Sir Toto, Tirador, rotten fruit. Yan, maganda to sinabi mo. Matalinhaga. Rotten fruit will fall on its own. The same as Trillanes, he is so rotten inside such that he is anticipating his own downfall. O, yan lang po. Magandang gabi at pakishare na lang, pakilike. At kung dadami na ang aking subscribers, aabot ng 10 million, pwede na akong tumakbong presidente, kakalabanin ko na sila lahat. At kung presidente na ako, babaguhin natin ang sistema ng katarungan o sa lahat ng korte at ilalagay ko po kung saan ang mga tao mismo magdesisyon sa bawat kaso. Ang mga judges ay magiging referee na lang. At sa ombudsman din, ilalagay ko mga tao na rin magdesisyon kung sino kakasuhan. Hindi kagaya kay Boying Rimulya. At sa mga piskalya naman, tao na rin magdesisyon kung sino dapat kasuhan. Para walang bilihan ng probable cause. Walang bentahan ng probable cause. So, ang sinasabi ko po ay kapareha po ng jury system sa Amerika. At kung saan, bakit, iyan po ang dahilan kung bakit umunlad ang Amerika. Napakabilis. Mula nang itinayo ito noong July 4, 1776. Bilis. Nawala yung diskriminasyon. So, yan lang muna po. Magandang gabi po sa ating lahat.